So, magandang araw. Gagawa ulit tayo ng video. So, itong video na to is tungkol na lang to sa genetic legacy or pag-aanak na naman. May nakita kasi ako sa Facebook about to kay James Blanco. So, meron siyang kinakasama dati, tapos nagkaanak ata siya. Hindi ko alam kung dalawa ba or ilan. Tapos, hiwalay siguro to kasi yung babae nagpapalaki tapos hindi pinapakita sa kanya. Pero nagsusuporta siya hanggang sa lumaki. So, yan nga yung sinasabi ko, di ba? Yung ibang mga lalaki, nambubuntis sila, di ba? Wala kasi silbi kahit mambuntis ka pa. Kasi, yun nga, ang importante kasi, di ba, yung may makakasama ka. So, hindi rin talaga guarantee na, na sasamahan ka ng mga kasama mo. Kesyo anak pa yan, asawa, or kaibigan, ganyan. Tsaka magkakaroon ka talaga ng realization na ikaw lang talaga mag-isa at solo ka talaga lahat. Lalo na kung lalaki ka. Hanggang, yun nga, pumanaw ka, di ba? Di ba nagtatrabaho nga ako sa hospital? Yun yung nakikita ko sa matatanda Mag-isa lang sila, tapos sabay cellphone na lang, tapos tulog, kain. Paulit-ulit lang talaga yung Ang kagandahan lang, may nagsiservisyo sa kanila, tsaka libre pagkain sa hospital, di ba? So yun nga, 'di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na illusion yan, genetic legacy. Biruin mo to, ito artista na to, 'di ba? Tanggap na raw niya na mag-isa siya. Kasi yung mga anak niya, hindi niya rin pala makakasama. Meron pa nga article doon, blinak niya yung mga anak niya. Tapos yun din pala, isa rin pala yun pagka nagkahiwalay kayo. Tapos yung bata, lalo na yung mga lalaki anak, tapos sabay nagkahiwalay kayo, napunta sa nanay yung lalaking anak. Mangyayari niyan, may brainwashing na rin, tsaka betification. So, mangyayari, malalayo yan sa tatay. Ayaw makita tatay, magkakaroon ng hinanakit. Kasi, magkukwento yung nanay, di ba? Siyempre, ano ba kwento nun? Malamang yung mga pagkukulang ng tatay or sisiraan yung tatay. Yan yung napansin ko Tsaka marami nagpapatunay niyan pag lalaki ka talaga. Yung tito ko, ganyan nangyari, di ba? May kalibin siya. Tapos, single mother yun yung kalibin niya. Ganun din, sabi nung anak niya, nung nagkasakit siya, syempre kami nag-aalaga. Sabi nung anak sa una, sabi, huwag ka masyadong dyan, baka ikaw naman magkasakit. So, yun nga. Kaya nga sinasabi ko walang point na makipagrelasyon sa single mother kasi yung anak, wala talaga siyang emotional tie sa'yo. Ibig sabihin, wala talagang pakialam yan kahit pa maghiningalo ka dyan or magkasakit ka. Hindi nga tumulong yung anak magpakain Kami lang talaga ng ng anak ng mama ko. Kasi syempre, tito ko yun, di ba? Single siya, so kami lang nag-alaga. So kung wala pala kami, kawawa rin pala yun. Mag-isa rin din pala yun. Yung marirealize mo pag lalaki parang ang baba talaga ng tingin ng lipunan sa mga lalaki. Parang tingin lang sa atin na malakas lang tayo, tapos sabay pwede gamitin. Although tanggap ko naman yung ganong side na kailangan natin maging malakas. Huwag tayo maging emosyonal, tapos solusyonan na ng mga problema, huwag na magreklamo. Kasi nga, yun talaga yung yung kahihinatnan nating mga lalaki. Kaya nga tong channel na to pang lalaki to di ba? Meron din matututunan yung babae dito kasi nagsishare din ako minsan sa kanila na huwag nila sayangin yung youth nila. Pero ganun pa nga rin. Priority talaga na itong channel na to sa mga lalaki para mamulat kayo na wala talagang tutulong sa inyo Wala talaga. Solo ka lang talaga. Hanggang magkakaroon ka ng realization nito. Kaya nga yung mga followers ko, yung mga nakikinig dito sa sa recordings ko. Nag-focus na lang sila sa business nila, sa passion nila, tapos pabembang-bembang na lang kung meron dyan madadirect approach. Which is, yun nga, tapos pagka may gusto na makipagrelasyon, ayaw na nila, di ba? Bembang lang talaga. Kasi nga, talo talaga tayo lalaki. Talo talaga tayo. Makikipagrelasyon babae kung may mapapala siya, di ba? Long term to hindi to ons lang. Kasi kung ons lang, wala namang nagmamatter dyan. Either status lang,
Yung sikat ka dun sa lugar nyo, tsaka may kabuhayan ka, tsaka average looking to pogi, di ba? Yun lang naman ang requirement sa sa ons eh. Nakakatulong yun, pero ang totoo talaga, sexual attraction, ibig sabihin physical, kailangan attracted siya sa'yo physically. Pero yun nga, pag long term kasi usapan is, yun nga, ang bulk talaga ng responsibility sa'yo. Magiging leader ka dyan, kasi once na hindi ka na nag-instruct, tapos pumetics ka na, ibig sabihin hindi mo na chine-chase yung goals mo, which is yun yung nagiging attraction niya for long term, yung security nga, di ba? Ang mangyayari sa'yo yun, iiwan ka rin ng babae, hanap na naman siya dyan ng excitement. Kasi yun yung excitement ng babae, yung plano mo sa buhay, yung passion mo, hobbies mo, tsaka yung ikaw rin, di ba? Physical attraction. So pag long term talaga is, kawawa talaga lalaki kasi sa'yo yung bulk eh. May bahay ka na, tapos may pera ka. Although yung iba naman, meron na may iba nagiging underservidor, pero ganun pa nga rin, kesyo mapunta yung babae sa low value or high value, yung babae pa rin may pakinabang. Mapunta siya sa low value, anong gagawin niya dun sa lalaki? Kukontrolin niya yung pera side. Tapos sabay gagawin niya utusan, under, di ba? Paglalabahin, pagbubuhatin ng mga kung ano-anong dyan, di ba? O pag may anak na, pagbibihisi ng lampin, pagbabantay ng bata. So, kung high value naman, mapunta siya sa high value dahil mahirap siya, di ba? So, sagot lahat. Ang matutulong lang ng babae, bembang lang, tsaka pagsilbihan ka. Nabanggit ko na yan eh. Kahit naman pagsilbihan ka, kaya mo naman magawa yan ng solo mo eh. Kuwari malakas ka pa hanggang 60 or 70. Yung malakas ka pa, nagte-training ka, kumakain ka na unprocessed food, tsaka kompleto tulog mo. Kaya mong gawin yung ginagawa ng babae. Iluto mo lang ng 1 oras at kalahati yan eh. Tapos i-rep mo na lang, tapos microwave ko na lang. Tapos yung linis ng bahay, basta wala ka lang aso talaga, tsaka halaman, less trabaho mo. Siguro sa 1 week, baka 1 beses ka lang mag-vacuum yan or 2. Tapos yung bili ka ng washing machine na isasampay na lang. So, gagawin mo yan once a week lang din. 1 oras lang. Tapos na yung washing ng automatic na washing machine. So, convenient na talaga ngayon. Parang hindi mo na kailangan talaga ng kasama. Kaya naman tayo naglulong ng babae kasi gusto natin sila mabembang. Yun lang naman talaga yun eh. Ayaw nga natin talaga sila anakan, sa totoo lang eh. Byproduct lang yan nung pleasure ng bembang eh. Ako sa totoo, ayaw talaga mag-anak. Bembang lang talaga habol ko sa babae. Tsaka yung mauutusan mo, di ba? Yun lang naman eh. Tsaka yung konting yakap din siguro, nakaka-relieve ng stress, di ba? Pero paano kung yung partner mo umihilik? One time nagkaroon ako F-body. Umihilik siya. Hindi ako makatulog, promise. Kaya mas peaceful pa rin talaga pag mag-isa ka. Tsaka sa katayuan natin mga lalaki, tayo lang talaga mag-isa talaga eh. Kahit yung babae na yan, yung kasama mong kaduluduluhan, magfe-fade din yan. Kasi, ano ba kababagsakan mo? Diba? Kung nakoma ka, sure, alagaan ka ng babae, diba? Dahil nag-submit siya sa'yo. Paano kung wala kang properties, wala kang naiambag sa kanya? Hindi ka niya halagaan. Lilipat na siya bago ka pa Merong Facebook influencer niya nagkasakit. Inalagaan naman siya nung kabit niya kasi nga, meron siyang property tsaka mayaman siya. Famous vlogger yun eh. So, malamang milyonaryo yun. Nilalait pa yung babae. Yan, napunta ka, taga-alaga ka ngayon. Hindi ang dali-dali mag-alaga kaysa mamasukan na sa empleyado eh. Tangina, maging empleo ka, 8 hours, tapos plastikan. Yun yung nakaka-drain dun sa trabaho. Hindi nakaka-drain talaga yung physical work kung mahal mo yung ginagawa mo. Hindi siya nakaka-drain. Nakaka-drain dun yung plastikan talaga tsaka yung mga ka-bullshit na katrabaho mo. Yun yung nakaka-drain sa trabaho.
Kaya kayo talaga, unahin nyo yan. Pumaldo talaga kayo ng todo. Malamang to si James Blanco, paldo na rin to, mayaman na rin. Kaya hindi nila gaano inaalala yung mga anak or ano. Kasi ganun nga, kababagsakan mo rin talaga, hospital lang din mag-aalaga sa'yo. Marami na ako nakitang ganyan. Yung mga lalaki, nag-isa lang sila, tapos sabay mag-aalaga sa kanila, nurse pa rin talaga. 'Di ba? Ganyan yung mangyayari sa atin lahat. Sa babae, meron pang tutulong dyan, dadalaw-dalaw, kahit mga anak. Pero lalaki, lalo na kung separated kayo, wala, anak mo, hindi mo makikita yan. Yun nga yung hinanaing ni James Blanco eh. Hindi niya makikita yung anak niya, tanggap na niya na siya mag-isa habang buhay. Kaya yung genetic legacy, illusion yan, biruin mo, sasayang oras mo, pera mo, time mo para sa sarili. Kaya hindi mo masisisi yung mga ibang lalaki na namulat sa ganyan, mas gusto nila maging single talaga eh. Gaya nila Keanu Reeves. As yung ibang mga artista pa na binalak mag-single, di ba? Now, depende rin yan sa perspective mo tsaka kamalayan mo, di ba? Kung blue pill ka, hindi mo matitiis talaga na mag-reproduce tsaka magpamilya at anak. Kasi yan yung script na sinusunod mo eh. Bukod pa sa script, yung biology mo pa kalaban mo. Isa pa pala yun. Hindi lang yung programming, yung biology mo. Na naglulong ng continuity ng ikaw, di ba? Yun lang naman purpose ng tao eh. Yung pagpatuloy yung genetic line, di ba? Which is illusion yan. Lahat ng individual na nabubuhay ay naka-wired sa program ng survival. So, wala talagang relationship na talagang magtatagal sa test of time. Sure, sasamahan ka nung iba, yung mga loyal, pero ganun pa nga rin, di ba? Ang bagsak pa rin yan, hospital pa rin, di ba? Or kung may mag-aalaga man sa'yo, may mapapala. Walang mag-aalaga sa'yo na wala silang mapapala. Sinasabi ko na sa inyo to na maaga. Yung mga unconditional love. Tapos, paano sila kakain, di ba? Walang mag-aalaga sa'yo kung wala silang makakain, di ba? Or walang pabalik. Ang mag-aalaga lang sa'yo yung may mapapala siya. So, kung wari, yung babae, kagaya ng sinample ko kanina, di ba yung sa Facebook influencer, si Kalokoy ata yun. Nagkasakit siya, inalagaan ng kabit. Bakit ba inalagaan yun? Siyempre, may pera, di ba? Although, kung kasal siya sa una, medyo alanganin siya. Baka hindi rin mag-all full yun, no? Baka pamanahan na lang yun, bigyan ng pera. Hindi na rin masama, di ba? Kung bigyan siya ng pera ng 10 million bagong matodas. Hindi na masama yun, di ba? Ganun talaga dito sa realidad talaga. Self-mastery lang talaga mahalaga, tsaka pumaldo. Kakaroon ka rin ng realization dito eh. Ka-mindset ko nga rin si Ives Fresco eh. Pera lang mahalaga eh. Sa totoo, pera lang talaga. Lalo na pag nagkakaedad ka na, pumatong ka na 35, 40, 50, 60. Mahalaga na talaga, pera na lang. Lalo na ngayon sa Pilipinas. Todo kahirapan dyan. Mahal ng bilhin, mahal ng gas, di ba? Tapos pagkain, mahal na rin, di ba? Parang mawawala ka na rin ng gana na makipag-date. Or kahit nga pang check-in, baka nga nag-increase na eh. Dating 370, baka nga 400 na yan. Tapos sabay paycheck to paycheck ka, minimum wage 550. Nako. Kaya nga maraming Pilipino ngayon unemployed eh. Ayaw na nila magpaalila sa 8 hours na employment. Kasi nga, 550 minimum wage, di ba? Nakakapanglata, di ba? Tsaka nakakawalang gana. Meron ako mga Facebook na follower. Security guard siya. Nakikita ko lang to sa feeds. Tapos ngayon nag-business na lang. Good choice. Good decision yun. Bebenta siya ng siomai tsaka mga chicken wings. Diba? Mga pagkain. Tsaka nakalagay ata sa bike yun para pwede niya malako. Parang yung kay Sherbet, diba?
Good choice yun. Sa totoo, ito talagang time na talagang hindi na advisable na mga empleo. Kaya nga pinupush ko sa inyo, kung gusto niyo mga empleo, mag-TESDA kayo abroad. Shoot niyo yung 100K na mabilis na pera. Kasi hindi worth it eh. Pag nang business ka na small time, it takes time din naman eh. Biruin mo yung MNLA, 2014 nag-start yun. Ngayon lang nag-boom, di ba? 2 years from now. So, 10 years din inabot bago talaga maging successful na million. Hindi lang million talaga. Pero kaya mo rin siya ngayon, kaso gagastos ka talaga ng marketing tsaka all in ang puhunan. Hindi puhunan na 20 mil lang ha, kailangan 50. Diba? Ganun dapat puhunan mo kasi magbo-boost ka dyan eh. Buboost mo yung marketing mo para may bibili. Tapos post ka ng post. So, yun. Kaya unahin nyo talaga sarili nyo. Illusion talaga yung genetic line. Kahit makapag-reproduce ka or kahit makipag-ons ka, anakan mo yung mga babae na yun. Walang kwenta kahit anakan mo sila. Dahil wala siyang pabalik sa'yo. Walang return of investment. Dagdag ka lang ng ng problema. Kasi yung mga anak na sa labas, magiging future na squatter or kung hindi man maging successful, di ba? Dadagdag pa yan sa competition. Kung hirap na hirap tapos ang dami ng tao sa Pilipinas. Although pagka nag-hustle kayong benta-benta lang, tingin ko mas malaki kita eh. Wari bumili nga sombrero sa Divisoria, 100 isa, benta mo 200, 100 agad. Makalima ka, nadaig mo na yung paycheck to paycheck. Sa'yo pa yung oras. Ibig sabihin, hindi ka tuloy-tuloy 8 hours na nagbebenta. Kasi popost mo lang siya online, mag-aantay ka lang eh. So, meron ka pang time na gumawa ng ibang pagkakakitaan. Mag-vlog ka kagaya nito. So, yun nga. Mabalik tayo sa topic na yan. Yung nangyari kay James Blanco. Nagkaroon din siya ng realization na ganyan. Although, ang kagandahan lang sa kanya, mukhang mapera naman siya. Dahil sa napili niyang karir, pagiging aktor, di ba? Kaya kayo, mag-aanak ka, sabay wala ka pa palang pera. Pa, ganda lang mag-anak kung malasingson ka. Dami mong pera talaga. Pero ngayon, kahit relasyon talaga, hindi na advisable. Kaya napapansin mo mga lalaki, nag-walker na lang. Kasi nga, matrabaho, mahal pa ng bilihin, para masasaid pera mo. Mas maganda pa lang, maging single ka na lang. Pambili mo na ng damit, pamporma mo, relos, sapatos, tapos kain ka sa labas. Magpamol-mol ka, sine-sine, bira na walker. Diba? Bachelor life. Kaya nga si Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, ganun eh, KD. Ganun lang ginagawa. Tsaka yung mga corn star din, di ba? Kasi nakukuha naman nila yung bembang, yung mga corn star. Kaya ayaw na nila makipagrelasyon, tsaka dahil nakakabembang naman sila ng dahil sa profession nila talaga. Yun yung advantage nila. Diba? So, yung genetic line, illusion talaga yan. Wala yung pabalik sa'yo. Sayang sa ay yun pa pala. Babanggitin ko yung college. Diba? Kung nag-college yan, yung mga anak mo, kung gusto niyan, nako 100K na to 150K. By time na maging college ka, yung anak mo 150K na. Yung bayad per sem, kawawa ka ng 300. Isa pa pala napansin ko sa ekonomiya ng Pilipinas, yung 1K, didilaan na lang yan. Yung gas, 100 plus na per litro. Kung wari sa motor, ilan yung mo, full tank, 500 siguro, 5 liter ata yung 4 to 5. Full tank na tangina 500 na agad, di ba? Kaya magandang motor yung bibilhin mo yung mga 100 lang, 100cc. Hindi yung mga 120 pataas. Yun nga lang,
Kung gusto mo na malakas hatak sa bundok, 120 dapat. At least 120. Pero kung sa city ka lang naman, 100 pwede na. Yung mga Wave 100, pwede na yun. Para matipid sa gas. Didilaan na lang pera mo ngayon, yung 500 mo. Wala na yan. 1,000 mo, wala na yan. Makipag-date ka pa nga lang sa babae. Pagkain nyo pa lang, papalo na ng 350. Diba? Oh, pagkain pa lang yun, diba? Kaya nga ngayon, maganda talaga sa mga lalaki. Mag-aim kayo ng 200 to 500,000 a month. Minimum yung 200 sa mga under silbidor na paycheck to paycheck, 25 to 30K, yan yung minimum wage, di ba? Saklap. Saklap, di ba? Biruin mo naman ang baba. Dapat para magkaroon ka ng freedom, at least papalo ka ng 200K a month. Yung freedom talaga, yung passive, dapat papalo ng 200 to 500K a month. Para habang nauubos yung oras mo, nag-accumulate ka pa ng pera, kung magkaanak ka man dyan, di ka mahirapan sa mga gastusin. Balak mo mag-anak, di ba? Kung di ka naniniwala sa bullshit na genetic legacy. Matagal ko na na-share yan. Yung mga artista, yung mga famous na, ngayon na lang nila na-realize yan. Kayo, advance na kayo dito. Walang sense mag-reproduce. Kunento ko nga sa inyo yung kapitbahay ko, di ba? May anak siya sa labas, hindi niya kakasama. Hindi na siya nag-anak uli. Tapos may dalawa siyang bahay na pinauupahan. Hindi na siya nagtatrabaho. Kubra-kubra na lang, di ba? Yan yung maganda yung ganyan Solo mo yung pera mo, tapos sabay gala-gala ka na lang. Parang si Chris Bryan. Although, wala naman siya mga passive, kasi Facebook siya, influencer. Pero, kaganda kay Chris Bryan is, yung ginagawa niya, masaya siya at the same time, kumikita siya ng million yun. Kikikita nun, 1.2 yung follower nun. Dami-dami follower. Di pagka ganun, papalo ka ng 200 or 150 a month. Meron nga vlogger sa YouTube travel, Korean siya. Ang kinikita niya parang 500 a month sa YouTube yun. Kaya kayo sa mga single, yan yung i-achieve nyo, yung passive income. Para total freedom talaga. Wala naman totally na super free, diba? Kasi interconnected tayo Kailangan may serbisyo ka na nabibigay sa tao para pumasok yung pera mo. Pero ganun pa nga rin, mas maganda na yung malaki yung pasok para may enjoy mo talaga ng sagad yung buhay. Kaya yung mga may asawa at anak, huwag na kayo mainggit dyan. Paycheck to paycheck yan. Wala na rin time sa sarili dahil sa pag-aalaga. O kung ikaw naman provider, mabibisi ka sa paghahanap ng pera. Kasi dalawa na binubuhay mo, provider ka nga yun lang naman kahinatnan ng mga lalaki na nasa relasyon. Either mag-provide ka, babalik mo lahat. Or babae mag-provide, aanderin ka, babastusin ka, gagawin kang utusan, tapos i-withhold sex. Tapos pagkain mo, limitado lang din. Depende sa budget na ibibigay niya. Kasi sa relasyon, kung sino may pera, siya may control Diba? Ganun lang yun Talo. Any side pa rin talaga, talo. Mananalo ka lang kung sinolo mo yung pera mo, tapos bira-bira ka na lang ng walker. Yun lang talaga yung pinaka-logical na gawin Tapos huwag ka mag-reproduce para nalugi man yung business mo, na-broke ka, hindi ka may stress kasi solo mo lang sarili mo Diba?
Kaya best decision talaga single. Kaya nga ngayon, di ba, magpo-40 na ako. Hindi ako naaabala dyan. Kung kahit pa onti yung kita ko, bahala kayo dyan. At least, makakakain pa rin ako. Pambayad na renta. Yun yung mahalaga sa akin, yung basic necessities for survival lang talaga eh. Wala nang iba. Sure, nag-approach pa rin ako dahil gusto ko magkabembang, di ba? Ayoko gumastos ng pokpok dito, mahal. Kung Pilipinas, pwede, may 1K. Dito, hindi eh, 4K. Kung i-convert mo sa peso kaya ayoko eh. 4K ang pota. Hindi worth it. Tapos sabay, isang lang, putok. Bahala na. Huwag na, magbati na lang ako. Pambili ko pa ng ilang kilong karne yan, di ba? Di worth it. Kaya mapapansin mo rin ngayon marami na rin nagbebenta ng laman ng college kasi nga, ang hirap na talaga ng buhay sa Pilipinas. Marami na rin mga lalaki at babae ayaw makipagrelasyon kasi alalahanin pa, di ba? Kaya nga nauuso yung walker or fubu-fubu na lang. So yan, yung genetic legacy na yan, illusion talaga yan. Ikaw lang talaga mag-isa hanggang kaduluduluhan. Parang ngayon namulat na yung mata nyo. Pati artista, apektado rin yan, no? Diba? So, paano yun lang? Peace.